Ano ang Republic Act 9147 at ano ang connection nito sa pag-aalaga natin ng ibon? Yan po yung ating pag-uusapan sa video ito. Mapagpalang araw mga kahabi, at kung bagong viewers ka sa channel na ito at kayo po ay napadaan, humihiling po ako ng konting pabor, pakisubscribe po yung ating YouTube channel, Olen Every at iba pa. At ang topic natin at ang content natin dito ay regarding po sa buhay mag-ibon. So mga kahabi, paalala sa mga kahabi natin na mag-iibon, may obligasyon po tayo na sumunod sa batas. Ano po yung Republic Act 9147? So ito po yung Republic Act. So pwede natin ito kahabi na i-download sa dnr.gov.ph ito, or i-type nyo yung Republic Act 9147. So mula section 1 po ito hanggang section 47. Nandito po napapaloob lahat ng mga alituntunin regarding po sa pag-aalaga ng buhay ilang o yung wildlife. An act providing for conservation and protection of wildlife resources and their habitat, appropriating funds therefore and for other purposes. Dito sa batas na to, nandito yung pagpapahintulot sa atin na mag-alaga, magparami at magbenta. Kung ano man yung nais natin regarding po sa buhay ilang ay dito po nakasaad sa Republic Act 9147. So sa atin, sa content po natin nito ay mga kahabi ay regarding lamang po sa buhay mag-iibon. So marami po itong species na napapaloob sa Republic Act 9147. So kung papasukin natin ang larangan ng pag-iibon, ay alamin natin ang batas ng 9147. Sabi ng iba nating mga kahabi dyan, or hindi ko alam kung kahabi nga ba or mga kababayan lang na nagagalit sa ating mga content kung bakit daw regarding sa DNR ang ating tinatapik at regarding po sa panguhuli ng mga ibon. Mga kahabi, ang content po natin ito ay para awareness sa bawat isa na hindi pa nalalaman ang alituntunin at ang batas ng 9147. Kaya po tayo gumawa ng content na to dahil para sa lahat ng mga mag-iibon at alamin kung ano ang napapaloob sa Republic Act 9147. Dahil mayroon tayo mga kahabi na nauhuli sa illegal possession, ngunit hindi nila alam kung bakit sila nauhuli. Sabi pa nila, hindi raw pinapaliwanag sa kanila ang kanilang mga violation. So nandito po lahat sa mga kahabi, i-download nyo itong 9147 at dito po nakasaad ang lahat ng provision sa protection and providing sa ating mga conservation ng mga buhay ilang. So panoorin natin to kahabi na maliit lang na nangyari sa ating mga kahabi na nahulihan na naman ng illegal possession dahil hindi nila nalalaman ang Republic Act 9147. So, pahapyawan natin to sandali kahabi. Nasa kote sa magkakahiwalay na operasyon sa Metro Manila at Rizal ang 6 na suspect na illegal umanong nagbebenta ng iba't ibang uri ng endangered na ibon. Babala ng pulisya, hindi lang sa kalikasan ang epekto niyan dahil banta rin ito sa kalusugan ng tao. Nakatutok si Emil Sumangi. Tatlo pala to sir eh. Tatlong tao. Sakay ng pedicab ang 3 suspect na ito nang makipagkita sa undercover police officer sa Tondo, Maynila para magbenta ng Indian ringneck parrot. Nang maisara ang transaksyon, Nilalagay na ata sir. isinakay na ang kulungan sa pickup at nang magabot na ng bayad, inaresto na ang isa. Uy, tatakbo ha? Habang ang dalawa nakatakbot na katakas. Sa hiwalay na operasyon, nadakip naman sa parking lot ng isang commercial complex sa Parañaque ang seller umano ng mga mayna na nakatransaksyon ng pulisya online.
Yung sunod-sunod na operation namin during this fourth quarter ng taon na ito, marami po talaga tayong nahuli na mga wildlife trafficker, kaya ingat na po sila. Tagong-tago. Ang style nila ngayon talaga, sir, hindi na nila nilalabas basta-basta yung kanilang mga illegal na binibenta. Sa Anguno Rizal naman, nagpanggap na rider ang pulis na nagpakilalang pipick up ng ibinebentang umbrella kakatu ng suspect. Sa Caloocan City, nagbebenta ng scoop owl ang inoperate ng mga pulis. Habang hanging parot at may na naman ang nailigtas sa operasyon sa Malabon at Intramuros sa Maynila. Ang mga endangered at threatened na wildlife, hindi po talaga pwedeng alagaan, ibenta. May mga wildlife po na kailangan may kaukulang permit. Pero po, bago po sila magbenta, kailangan pa po nilang kumuha ng permit. Yung wildlife nga po natin is can be and would be carriers of the COVID-19. At alam naman po natin na yung COVID-19 is very deadly disease. Kaya sana po may pagtulungan po kayo sa PNP Maritime Group. Tumanggi ang mga suspect na magbigay ng pahayag. So, yun po ang nangyari sa ating kababayan na nag-possess na naman ng illegal trading. So, mag-ingat lagi sa pakipag-transaction. Illegal po talaga ang pagbebenta ng walang permit. Wala tayong magagawa dyan, kahabi. Mas mabuti na kumuha tayo ng permit para sa mga ibon natin, para po ito pangkalahatan. So sa mga naghahanap buhay dyan na nagbebenta ng ibon, hindi ko po yan sinasaklawan. Ang sinasaklawan ko lang po, ang concern ko lang yung pagbebenta ng mayroong kaukulang mga dokumento. Dahil ayon sa Republic Act 9147, mga kahabi, for violation of illegal trading sa Section 27, Paragraph A, trading of wildlife, and Paragraph F, possession of wildlife species of RA 9147. So, hindi po tayo makakalusot sa batas. So, siguro ngayon, mga kahabi, maaring nakapagbenta tayo, pero hindi tayo mananatili na tayo ay magkakaroon ng hanap buhay na illegal. Dahil alam naman natin na ang illegal trading ay pang-apat na po na madaling pagkakitaan dito sa, hindi lang sa Pilipinas, kahit sa buong mundo. Ito po yung ating napagkakakitaan. So yun po ang ating mga paalala, kahabi, na lagi nating alamin ang batas ng RA 9147. Mata-download po ito, mga kahabi, at dito sa RA 9147 ay makikita natin kung ano po yung dapat nating gawin at mga hakbang. Dahil wala pong kabuluhan ang ating pag-aalaga ng mga buhay ilang o yung mga ibon o yung mga species, mga kahabi, kung wala po tayo na kaakibat na mga permit sa ating pag-aalaga. Wala po itong halaga. Kahit na gaano karami yung ating mga ibon, gaano kahit kaganda, kung hindi man tayo legal sa pag-aalaga, ay one of these days, baka tayo ang matsyempohan ng mga taga-DNR at mga kawani ng gobyerno ng mga maritime police. Ito po ay friendly reminder sa mga kahabi natin na papasukin ang larangan ng buhay pag-ibon. At nandito rin po sa provision ng 9147, kahabi, ang mga violation, penalties, and imprisonment. Depende po iyan, kahabi, sa mga species na mahuhuli sa atin. Kung ano po ang status, kung ito po ay least concern, kung ito po ay endangered species, kung ito po ay extinct. Nandito po nakapaloob, makikita nyo sa likuran ko, lahat ng mga penalties ng mga violation. Kaya mga kahabi, mga penalties yan na pwede pa pagkaroon ng imprisonment. So yun po ang lagi kong pinaalala. Iba natin mga kahabi, nagsasawa na raw dahil lagi ito ang ating topic. Ngunit
ako po hindi magsasawang magpaalala, lalo sa mga baguhan natin na papasukin ang larangan ng mag-ibon. Sabi pa na isang nag-comment na baguhan lang daw po ako sa mag-ibon. Yes po, baguhan lang po ako dahil yung mga bentahan sa mga tiyanggihan ay ngayon ko lamang nalalaman. Ngunit kahit ako po ay baguhan, ay ako po ay sumusunod sa RA 9147. Ito yung batas na pinatutupad ng DNR. Ito po ay na-publish noong 2001. Mga kahabi. So 24 years na, 26 years na po itong batas na to. So itong batas na po ay pinagtibay ng ating presidente na si Gloria Macapagal Arroyo. Ito po. At ang Senate President nito ay si Aquilino Pimentel. At ang speaker po nito sa House of Representatives ay si Feliciano Belmonte. Okay po. So ito po ang tunay at legal na batas. So wala po tayong magagawa kundi mag-obey. Hindi po natin kailangan makipagtalo sa batas ng DNR. Bagkus tayo ay sumunod. Sa mga ayaw sumunod, hindi ko po kayo inuobliga. Sa mga nagbebenta dyan, magbenta po kayo. Wala po tayong magagawa. Ang sa akin lang, concern ako sa mga katulad ko na gustong sumunod sa Republic Act 9147. So mga kahabi, kung nagustuhan nyo itong topic natin at content natin, ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Ebieri at iba pa. At muli, lagi kong pinaalala na tumangkilik tayo sa mga rules and regulation ng DNR kung tayo ay mag-aalaga ng mga species. So mga paalala sa mga kahabi natin na mag-ibon, may obligasyon po tayo sumunod sa batas. Ang obligasyon natin sumunod, hindi sumuway. Okay po mga kahabi, yun ang ating uunawain dahil marami tayong mga kahabi na sumusuway sa mga batas. So kung kayo ay matsyempuhan, ay maghihiwas po kayo ng rehas. Ito hindi po pananakot, bagkus ito po ay isang paalala bilang isang kapwa mag-iibon. Muli, mag-ingat lagi sa pakikipagtransaksyon. Illegal po talaga ang pagbebenta ng walang permit. Wala tayong magagawa. Mas mabuti na kumuha ng permit para sa ibon natin. Hindi po ito para sa iba. Sa atin po ito i-apply. For violation of Section 27 sa mga illegal possession of trading, trading of wildlife, and paragraph F, Section 27, possession of wildlife, ito po ay mariing ipinagbabawal. Hindi po natin magagawa ang lahat ng bagay kung wala tayo sa batas na ito. Maraming po salamat. Maganda ang buhay pag may kaalaman sa Republic Act 9147 at maginhawa ang ating pag-aalaga ng ibon kung tayo po ay nakasunod sa batas nito. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.